bakit ba kasi sa atin yung universal healthcare supposedly hindi universal at selective pa rin yung mga serbisyo, yung mga fees na nako-cover? Bakit po ba ganon? Despite the law. Kaya sorry Kasi sorry po, bago niyo sagutin, no? Kasi sa akin, no, nung nakita ko tong issue na ito, pwedeng hindi na tayo umabot sa ganitong debate, no? Public shaming or doctor shaming kung yung healthcare system mismo natin maayos. Na yung mga pasyente hindi na kailangan mamalimos o talagang mawala ng hanap buhay o ng kabuhayan para mairaos yung isang pagkakasakit, di ba? Hindi po ba? Ayan. Sige po, Doc. tama 'yun. Mag-comment lang ako dun sa PMA. Yung hindi ordinary by eyeballing, may kasabihan life or limb eh. Alam niyo po bang maputulan ng paa para sa isang tao laking bagay, hindi ka makakapagtrabaho. So, dun pa lang sa context na yun, tingin ko, hindi aabot ng 20 days yan kung hindi inalagaan yung paa. Tapos, ang tingin ko, nag-antibiotics at nag-clean up, nag-debridement ng maraming beses yung wound care specialist si Dr. Ribo para masagip yun. Kasi 20 days eh. And usually, seeing cases like that, usually may antibiotics yan, mga 10 hanggang 14 days. Tapos repeated operating room procedure yan para linisin yung sugat para tumubo uli. So again, unverified yung sinasabi ng ating journalist. Then ang pangalawa, yung tinatanong mo, kasi Christian, ang problema natin, walang galang nga lang. Hindi kasi naisip ng government yung ginawa nilang malaking bagay. Lahat sana, pati leptospirosis, lahat, kahit na nung dilubyong abutin natin, kung sagot at may pondo tayo. Ang una dyan, yung 60 billion transfer na naghahanap pa tayo ng after the oral arguments, wala pang decision ng Supreme Court para wala ng president. And number 2, yung zero subsidy for 2025. Walang binigay ang PhilHealth doon. So total Christian 60 plus 74 billion, 134 billion na nawala. Ngayon, kung yun meron tayo, siguro yung out-of-pocket expenses natin ngayon nakapeg sa 44%. Dapat siguro mga 20% na lang babayaran natin. And yung case rate na sinasabi, depende kasi doon sa sakit ng pasyente. May case rate po yan eh. Kung ano po yung sakit ninyo, may katumbas pong professional fee yan. Or hospitalization. Kunyari, na heart attack ka ngayon, angioplasty, nasagot na yan, 500,000. Pero ang ibig sabihin, dapat hindi lang ho sa pinipiling mga sakit, dapat totally yung statement of account mo, pag pumunta ka sa bill dahil may universal healthcare ka, dapat ang babayaran mo na lang ngayon kung meron kang pondo. And sabi ni Dr. Edwin Mercado, sa 2028, 30% na lang sa ginagawa nila. So from 44%, 30%. Pero kung hindi nila binawasan yun ng 134 billion, I think ngayon may implement nila yung zero balance billing na hindi ka namimili ng ospital. Kasi yung zero balance billing, medyo misconception yun eh. Kasi dapat, whether private or public hospital ka, ang statement of account mo, sagot siya ng PhilHealth eh. Kunyari, nandun ka sa isang 5-star hospital at nasa PJs ka, hindi ka na mamimili. May kulatilya pa eh. Kailangan nasa ward ka para maging libre. Hindi na universal healthcare. Pag sinabi natin universal healthcare, kahit na anong condition mo, regardless of your economic status, whether upper class ka, middle class ka, o mahirap ka, pantay-pantay yan sa tingin ng gobyerno. At ang magsosolve niyan dahil nagbabayad ka ng tax, lalo na sa atin, nagbabayad ka ng tax, nagbabayad ka pa ng premium para sa PhilHealth, dapat wala ka halos babayaran na sa tagal natin nagsisin taxes eh. Almost 13 years na tayo nagta-taxes ngayon. So yan ang hindi natin nakakamit. Doc, so lahat sana, Christian, tatlo kasi ang universal healthcare eh. Funding, which is PhilHealth, healthcare workers na nagsasuffer tayo kaya may brain drain. Number 1 tayong exporter ng nurses
Number 2, tayong exporter ng doktor. At ang number 3, yung infrastructure nationwide. So yun ang tatlong component ng universal healthcare. Ngayon kung may pondo ka, solve mo lahat yan. Solve mo healthcare workers, solve mo hospitalization, sagot mo din yung mga medical infrastructure nationwide. In an archipelago setting, dapat nakakagawa tayo ng mga hospitals in the far-flung areas kasi 50% Christian na mga nagpa-practice na doktor nasa National Capital Region. So the farther you are from the NCR, the less doctor na nakikita mo, the less medical care din. Kaya dapat ganun ang thinking process ng ating government. Nga po, Doc, no? Wala pa talaga tayong pondo para i-implement ito. And number 2, binanggit nyo yung zero balance billing. Kasi nung binanggit siya muli ni President Marcos sa kanyang pinakahuling SONA, I thought medyo may intellectual dishonesty doon eh. And after nun, di ba, the DOH clarified, eto lang yung mga ospital na merong ganyan. Naisip ko naman, kung ikaw ba may emergency case, hahanapin mo ba yung mga ospital na yun para ma-experience mo yung sinasabing zero balance billing? Okay? So my question is, bakit ganun nga? Hindi siya ma-implement sa lahat. Is it really a problem with funding or mispriority when it comes to allocating funds over the years? Well, ang unang-una yung second mong answer do sa iyong tanong, yung misallocation ng funds eh. Kasi ang health sa atin, hindi yan ang top priority natin, though it's a basic right and not a privilege in our constitution. Dapat yan ang dapat number 1 priority. And then number 2, ang education. Sa nakita mong movement ng government lately, na na-define pang PhilHealth right now, tapos nilipat pa sa infrastructures ng DPWH, lalo na sa mga flood control projects natin, misappropriated, misallocated, abuse, misuse. And then number 2, I would say may intellectual dishonesty din ang Pangulo. Hindi natin alam dahil baka ang binigay sa kanya ng Secretary of Health mga information hindi kumpirmado. Kasi ang tingin ng lahat, zero balance billing in the hospital. Huwag na nating sabihin yung private kasi ng utopian dream natin. Yung pala, may mga hospital ka lang pipiliin. Tama yung sinasabi mo, yung jurisdiction, kunyari taga-Pandacan ka, tapos punta ka ng PGH dahil malapit sa iyo, tapos overflow na. So even ng hospital ng Maynila, San Lazaro, during the leptospirosis cases, overflow na rin. Pupunta ka ba doon sa ibang hospital? Baha nga eh. Pag sinabi natin universal healthcare, kung saan mas malapit na jurisdiction, doon ka dapat dadalhin. Sa UK, I can speak right now kasi nandito tayo at natatanong natin ang mga anak natin. Kunyari, kailangan mo dalhin sa heart center which is 30 minutes from kung saan nakatira yung anak ko sa Guilford. Kunyari, dadaling ka doon, tapos isosoli ka kung saan magpa-follow up, kung saan malapit ang bahay mo. At doon ka magpa-follow up, may email ka, meron kang phone na alert at doon ka sasagot. Ganun kalinaw dyan eh. Yung digitalization process nila maayos. So sa atin, medyo may intellectual dishonesty, merong rhetoric eh. Tapos wala nang follow through. Tapos nagkanda kumahog ang mga tiga Department of Health sa pag-i-implement nito. Kasi noong nagkaroon ng ganong promise, in 2 weeks time lang, di napuno mga hospital, sumabay pa ngayon yung leptospirosis doon sa mga nakatambak na pasyente pa rin doon sa mga hospitals natin. Kaya yun ang nagiging problema. Ngayon, kung may pondo ka ng PhilHealth, dapat yung private hospitals tatanggap din. Kunyari, Medical Center Manila Doctors, or let's say St. Luke's, pakikiusapan niya ng government na 20% of your bed capacity PhilHealth. Babayaran namin yan. O di, yun ang tinatawag din ng universal healthcare. Unti-unti. Di sa dami ng hospital natin private, matatanggap yan. Yun ang ini-imagine kong
universal healthcare. Tapos kung nandun ka sa public hospital, wala ka nang sinisino. Ngayon may distinction pa kung anong DOH hospital at hindi pa pala pwede yung mga GOCC hospitals like Philippine Heart Center, NKTI, Sabi New, yung Lung Center, government yun eh. Ngayon, kung ikaw ordinaryong citizen, ma-analyze mo ba doon sa listahan ng Department of Health kung saan ka pupunta? Parang Inga. weird nung ganung klaseng communication. Yung precisely, kasi ang impression doon, kahit binanggit niya na DOH hospitals, ang impression doon is government hospitals. So ordinarily, lalo ko inabuta ka ng emergency, doon ka pupunta sa government hospital na alam mo. Tama yun. Kasi yun ang malapit sa iyo eh. Yun ang sinasabi natin eh. Kasi kunyari, ako'y nasa Ilocos at walang facilities na binanggit doon. Saan ka naman pupunta? Kaya sinasabi natin, dapat nilatag na yan since 2012. Nung nagkaroon na ng pondo, nilatag na yung mga regional hospital. Kasi alam nga namang may pera ka, tapos wala kang doktor, wala kang hospital, saan mo gagamitin yun? So dapat, kung magpapatayo ka ng universal healthcare system, kumuha ka ng pondo, papagawa ka ng hospital, 14 regions lang yan, lagyan mo ng 14 region, pero ibibigay mo in tranches, 1/3 per year. At tinitingnan mo, kinagawa yung hospital na yon. Tapos, meron ka ring staffing. Pag walang promise of staffing, so nangangailangan din ng increased salary yan. So, pagka wala nun, hindi mo ibibigay. So, in 3 years time, tapos yung regional hospital mo na i-promise ng Pangulo sa unang-una niya SONA, palakpakan pa nga eh. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kasi wala kang scorecard at walang vision din. At ang nangyari, ang worst na nangyari in 2025, nabanggal yung national budget at ang first na casualty is healthcare. Ito ang worst budget na nakita ko in history na sa pagdodoktor natin. At ngayon, dumadami ang problema. Nagkaroon ka ng delubyo ng leptospirosis. Nagkaroon ka ng surge of lifestyle diseases. Tapos maraming naghihirap sa atin. Marami ring umaalis sa doktor. So saan ka pa ngayon pupunta sa nangyayaring ito? Kaya lumalaki ang problema at kailangan yan is for the president to nip it in the bud. Dapat this year, they should start with a good budget. Tapos dapat isoli nila yung status quo ante ang tawag dyan. Isoli nila yung 60 billion. Sabi nga yan, pag nag-decide kagad ang Supreme Court, sabi ni na Senator J.B. Ejercito, may supplemental budget. File kagad nila yan at aproban nila para masoli nila yung 60 billion. Tapos yung 74 billion na hindi nila binigay this year at doblehin nila, hindi sila nagbigay. So sa 2026, 74 times 2, 140 billion. So makakamit mo yung out-of-pocket expenses mo na 30% lang na tina-target mo in 2028 ni Dr. Edwin Mercado. Kasi yun every year kasi, cumulative yung sin taxes natin eh. At dapat by this time, yung projection 10 years from 2019, ang target yan in 10 years, Christian, is 5 to 10% lang ng out-of-pocket expenses natin. So 2019, 2029, ang projection yan, Christian, during the time na kina-curve, kasi I was PhilHealth director during that time and that was my last day in 2019 na sign ng Universal Healthcare Law. So kung 2019 yan, 2029, dapat 5 to 10% na lang ang out-of-pocket. Ang Thailand ngayon is 9%, mga kaibigan. May sin taxes din sila. 9% na lang out-of-pocket expenses nila. So imaginein mo, katumbas lang natin dati ang Thailand. Ngayon, ang Thailand, 9% lang ang kanilang out-of-pocket. Mas mataas pa ang Singapore, which is 20%. At of course, ang Brunei, 5% dahil mayaman na bansa. Pero tayo, wala namang hindi pwede pagkunan kasi may sin taxes tayo sa ayaw natin sa gusto. Ang run rate natin every year is 70 billion. Papasok yan dapat sa PhilHealth. So, cumulative through the years kasi maraming taxes na binabalak pa ang government So yun Christian, ang problema is the pondo. So kahit na nung dilubyo, kahit may leptospirosis ka, kahit anong sakit na dumating sa atin, wala tayong problema as long as the funds are okay to answer for the hospitalization and salary of the doctors. Kaya umaalis sa mga doktor natin. Kasi
10 times ang bayad ng doktor sa ibang bansa. Let's say yung nurse kong pamangkin nasa Singapore, ang bayad 10 times eh. So in other countries, ganun din. Ba't ka naman magtsatsaga tapos ganito pa ang turing sa'yo? May shaming pa. May shaming ka pa, hindi ka na nabayaran, tapos nagmagandang loob ka pa, ikaw pa ngayong kontrabida. Yan ang problema sa ating bansa eh. Ang health natin naging political tool ng ating mga lawmakers and politicians, na at the end of the day, parang sila ang naging bida at ang naging kontrabida pa ngayon ay yung mga medical professionals. At even all the people involved, hindi lang naman doktor yan eh. Yung mga nurse, yung mga manong, yung mga nandiyan sa ospital, yung mga human resources, yung finance. Ang kawawa dyan, lagi Christian, alam mo kung sino? Finance Department. Kung ano-ano ang natatanggap nila mga bad words. Kasi as finance, ang job nila is really to settle the bills eh. Kaya sila yung talagang tinatamaan dito. So, the entire hospital staff involved dito, Christian.